Ayan, be aware po sa lahat ng mga mahilig gumala at pumunta sa mga gubat at madalas tayong humahawak ng mga bagay-bagay o ng mga dahon kapag ating nadadaanan. Kapag nakita nyo itong dahon na ito ay layuan nyo kaagad at kung kinakailangan wag po natin itong hawakan dahil ito ay ang tinatawag sa amin na anagas. So kapag nahawakan nyo po ito, lalo na kung madagtaan kayo ng kanyang dagta, ay may posibilidad na magkakaroon ng bulutong ang ating katawan at kumakalat po ito. So yan mga kalahi, dito sa amin sobrang daming mangga. Kung makikita nyo yan, diba, halos abutin mo na lang yung mangga dito at hindi ka na mahihirapang kumuha dahil nga itong mangga na ito ay itinanim pa ng aming mga uncle at mga dating nakatira dito. Kaya ito, libreng kumuha dito ng mga mangga. Kung sakaling gusto naming kumuha anytime, kukuha kami dito. Pero ang tradisyon namin ay kukuha lang at dito kami kakain sa puno at hindi kami umuwi ng mga mangga. So yun yung aming tradisyon. Ayan, simula nung nag-start tayo or nag-focus tayo sa travel, medyo nakalimutan na natin yung mga kababalaghan kasi medyo na-enjoy tayo sa ganda ng view dito sa Mindoro. Medyo nakalimot na tayo sa mga kwentong probinsya na dapat pala nating ipaalala, no, sa bawat vlog natin. Ayan, kamusta kayo mga kalahi? Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang i-explore natin sa episode na ito. Muli naglalakad ako dito sa isang kapatagan dito sa amin dahil nga meron tayong pupuntahan ngayong araw. Pupuntahan natin yung isang batuhan doon na pinaniwala ang tahanan ng mga malalaking ahas. At yung mga malalaking ahas na yon ay pinaniniwalaan ng mga taga dito sa amin na nagbabantay ng mga kagamitan o kayamanan na hanggang sa ngayon ay nape-preserve pa rin. Kaya ngayong araw ay samahan nyo ako at puntahan natin yung isang malaking bato na yon at titignan na natin kung anong mga kayamanan ang binabantayan ng mga ahas na yon. Okay, sa episode na ito ay maglalakbay ulit tayo sa kagubatan. Sobrang tindi na talaga ng dinulot ng ating panahon ngayon mga kalahi. Kung napapansin nyo, ilang beses ko nang na-feature sa ating vlog itong batuhan na ito. Ayan nga, syempre bago tayo makarating sa pupuntahan natin ay madadaanan muna natin to, itong mga kakaibang tipak ng bato na tila naging pundasyon ng isang bahay o isang malaking bahay noong unang panahon. Ayan, napansin ko lang kasi na simula nung nag-focus ako sa travel, madalas na napapanaginipan ko yung sarili ko na nakikita ako sa panaginip nasa gitna ako ng isang gubat at napapaligiran ako ng mga taong hindi ko kilala. Madalas silang nakatingin sa akin at tila mayroon silang gustong sabihin. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin nila, pero madalas kasi nangigisnan ko na lang. Madaling araw na, kaya napapaisip ako, sabi ko, what if puntahan ko na yung mga lugar dito sa amin na kakaiba at talagang kung makikita mo nga ng personal, mapapaisip ka at mapapasabi ka ng may ganito palang lugar dito sa Mindoro na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nadidiscover ng mga tao. Yun nga, marami na kasi akong
vlog na hindi ko na halos napupuntahan. Marami akong pinaplano na puntahan pero dahil busy nga ako saka malayo ang travel, yung ibang vlog ko hindi ko pa na-upload. Kaya ngayon it's time para mag-focus naman tayo sa mga misteryo kababalaghan na nangyayari dito sa atin locally sa Occidental Mindoro. So focus muna tayo dito. Yan, so may nadaanan lang tayo dito mga kalahi na isang malaking bato. Bakit ganun? Mayroon siyang mga ayun o, tila isang kaharian ng mga langgam na dito na lang tinatapon yung kanilang mga kinain o pinagdumihan. So kung mapapansin nyo yung bawat butas na yan ay mayroong mga dumi na nakarelease o nalabas na. Ayan, so tara, diretso tayo. Sana walang nangyaring masama sa atin. Yan mga kalahi, meron tayong nadaanan dito. Ito yung baging na tinatawag na pitong balat na kung saan isa rin sa gamot na natural dito sa Pilipinas. Marami pang hindi nakakaalam ng ugat na ito o ng gamot na ito. Pero kung mapapansin nyo nga, yan, isang malaking bato na tinubuan ng malaking kahoy. Ay, hindi naman siya kalakihan kasi makikita nyo naman. Halos isang tangkal ko lang. Pero kakaiba itong pitong balat na ito. Halos sinakop niya na yung buong kahoy. Yan kasi yung trabaho ng pitong balat. So ngayon, tuloy tayo. Tignan niyo yung mga batuhan dito mga kalahi. Kakaiba, 'di ba? Mga kalahi, may napansin tayo dito. Oh my god, ano yun? Kinilabutan lang ako kasi sa akin nakita. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ayun oh, meron ditong yan. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Tapos meron ditong kahoy. Oh my god, anong ginawa nila dito sa lugar na to? Parang may mga tao dito na nakatira. Ayun oh. Anong purpose ng ganto? At dito sa gupat na ito, tila mayroon silang kinuha. Hindi ito yung dinaanan namin dati nung pumunta kami. Pero dahil dyan, ipagpatuloy lang natin yung lakad natin para kung sakali marating natin yung lugar na yon. Ayan, be aware lang tayo sa mga mahilig pumunta sa gubat, lalo na sila na lang mag-isa. So madalas kasi may mga tao talaga na gustong pumunta sa mga gubat na sila lang, mas pinipili nila yung sarili lang nila kaysa nga naman sa mayroong kasamang ibang tao, 'di ba? Ay ako, mas gusto kong pumunta sa mga gubat na ako lang talaga mag-isa. Kasi mas na-enjoy ko, parang mas na-explore ko yung mga bagay na nakikita ko pa. Yun nga, uso kasi dito sa probinsya yung tinatawag na fear trap o yung mga kababalaghan, misteryo. Madalas kasi kapag pumunta ka dito at ikaw lang mag-isa, ililigaw ka ng mga nakatira dito. Yun nga yung kwento. At makikita natin dito, napakalaking bato na tinubuan ng isang malaking kahoy. Nakikita nyo ba yan? Yan o, yung mga bato na dumikit, samantalang hindi naman yan dapat dito nakadikit. At itong kahoy na ito ay kakaiba sapagkat siya ay mismong tumubo sa napakalaking bato dito. Itong bato na ito ay nakapatong lang. So yan. Tara, dako tayo sa taas na to. Titignan natin kung ano pang mga bagay ang makita natin dito. Kung mapapansin nyo mga kalahi,
ang isang puno na ito ay may mga nakaukit na kakaibang imahe, numero at hugis muka ng tao ang inukit nila dito. Sa sobrang tagal na ng panahon, hindi natin alam kung kailan to inukit dahil merong ditong nakasulat na 2002. So 2000 to painukit itong ukit na to. So ibig sabihin 2000 to ay napakatagal ng panahon. So i-add nyo yung 2002 hanggang 2024. Ganon katagal na inukit itong mga ukit na to. Pero imagine, so sobrang tagal na yun, hindi nasira. Hindi natin alam kung sino yung mga nag-ukit ng mga ganito. Mayroon tayong nakitang isang kakaibang bagay doon pero hindi na natin puntahan. Dahil itong lugar na ito na nga yung tinatawag na libingan ng mga mangyan. Papasok pa lang tayo dito ay challenging na ang ating madadaanan. Dahil isang napakalaking bato nga ito mga kalahi, kung mapapansin nyo. Isang pader na napakalaking bato ang ating makikita dito sa loob. At iniwasan ko nga na mag-ingay sa loob na ito dahil mayroon ngang mga kababalaghan na pinaniniwalaan ang mga tao na bawal umingay sa loob ng hole na ito dahil may posibilidad na baka kunin tayo ng mga nakatira dito. Kaya mag-iingat tayo sa mga ating dadaanan dahil baka mayroong mga ahas. Dito na yung lugar na may nagbabantay na isang malaking ahas na kung tawagin sa amin ay ang ahas kalabaw. Dahil yung ahas nga na yun ay nagbabantay daw ng mga iniwan na kayamanan ng mga sinaunang tao na dumaan dito. Ayon din sa mga comment ng mga supporters natin ay meron nga daw trap o patibong ang mga nakalagay dito sa lugar na ito, kaya iwasan natin yung gumalaw ng mga bagay na kakaiba dahil kung hindi natin iwasan ay may posibilidad na mapapahamak tayo.